Noong taong 2006, niyanig ng isang boses mula sa Cebu ang buong Pilipinas dahil sa isang talent search na tinawag nating Pinoy Dream Academy. Halos lahat tayo noon ay nakatutok sa telebisyon para panoorin ang isang lalaking probinsyano na may dalang gitara at pambihirang talento sa pagkanta. Siya ay walang iba kundi si J.R. Siabok na tubong Toledo, Cebu at naging tanyag dahil sa kanyang napakasikat na kantang hiling. Mula sa pagiging isang simpleng kalahok ay naging isa siya sa pinakasikat na bituin ng kanyang henerasyon at hinangaan ng marami dahil sa kanyang karisma. Pero sa likod ng mabilis na pag-akyat ng kanyang career ay may mga hindi inaasahang pangyayari na nagpabago sa kanyang kapalaran. Bakit nga ba ang isang sikat na singer na dati ay pinagkakaguluhan sa entablado ay makikita na ngayon na namamasada ng tricycle sa kanilang probinsya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang nakaraan ay makikita natin kung gaano kalakas ang hatak ni J.R. Siabok sa masa. Noong unang season ng Pinoy Dream Academy ay nakuha niya ang titulong first runner-up at naging mahigpit na katunggali ni Yeng Constantino at Ronnie Liang. Dahil sa kanyang pagkapanalo ay sunod-sunod na proyekto ang ibinigay sa kanya ng malaking network. Hindi lang siya basta singer dahil pinasok din niya ang pag-arte sa mga teleserye gaya ng Pangarap na Bituin kung saan nakasama niya ang malalaking pangalan sa industriya. Talagang masasabi natin na nasa kanya na ang lahat ng kailangan para maging isang pangmatagalang superstar sa bansa. Ang kanyang kantang hiling na inilabas noong 2007 ay naging pambansang awit ng mga sawi sa pag-ibig at hanggang sa ngayon ay mayroon pa ring mahigit 76 na milyong plays sa YouTube Music. Napakalaking tagumpay nito para sa isang baguhang artist at sinundan pa ito ng iba pang mga awitin gaya ng May Tama Rin Ako na naging bahagi ng kanyang unang album. Dahil siya ay mula sa Cebu ay hindi rin niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at naglabas din siya ng mga kantang Bisaya na pumatok sa buong Visayas at Mindanao. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay unti-unti nating napansin na tila naglalaho na ang kanyang ningning sa harap ng kamera. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala sa showbiz. Sa gitna ng kanyang kasikatan ay may mga lumabas na balita tungkol sa mga mabibigat na kontrobersya na hinarap niya sa likod ng mga lente. Ang mga isyong ito ay hindi lang basta chismis dahil muntik na itong maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng kanyang buhay at kinabukasan. Sa edad niya na 39 na taon ngayon ay malayo na ang kanyang kalagayan sa buhay na nakagisnan niya noong siya ay sikat pa. Sa halip na mikropono at malaking stage ang kanyang kaharap araw-araw ay ang manibela na ng tricycle ang kanyang pinagbubuhusan ng lakas para mabuhay ang kanyang pamilya. Nakakamangha isipin na ang boses na dati nating naririnig sa radyo at telebisyon ay boses na lang na maririnig mo ngayon kapag ikaw ay sumasakay sa kanyang pasada. Marami ang nagulat at nalungkot nang kumalat ang kanyang mga larawan habang nagtatrabaho bilang isang driver sa Toledo. Pero para kay JR ay wala itong ikinahihiya dahil ito ay isang marangal na paraan para kumita ng pera sa gitna ng hirap ng buhay. Ngunit hindi natin maiwasan na mag-isip kung ano ba ang mga naging desisyon niya sa buhay na nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Ano nga ba ang mga madidilim na sikreto at mga pagsubok na pinagdaanan niya na hindi alam ng publiko? Unti-unting nawala ang kanyang mga guesting sa telebisyon at sa madaling salita ay masasabi nating lumaos ang kanyang career. Ayon mismo sa naging pahayag ni JR ay hindi naging madali ang buhay sa ilalim ng spotlight. Inamin niya na nagkaroon siya ng mga maling desisyon noong panahong iyon dahil na rin sa impluwensya ng mga maling barkada na kanyang nakasama. Dahil sa bigat ng pressure sa industriya ng entertainment, ay dumanas din siya ng matinding depresyon na naging dahilan ng kanyang paglayo sa publiko. Noong taong 2012 ay nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan na nakikita na lang siyang nagtatrabaho bilang isang tricycle driver sa kanilang lugar sa Cebu. Bagaman nilinaw niya na hindi naman siya naghirap ng husto, ay pinili raw niyang tumalikod muna sa trabaho para sa kanyang mental health
at para na rin mahanap ang katahimikan ng kanyang isipan. Pero ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay ay dumating noong buwan ng Hulyo taong 2016. Nabigla ang buong bansa nang mabalita ang kusang sumuko si JR sa Toledo City Police Station sa Cebu. Ginawa niya ito dahil nalaman niyang kabilang ang kanyang pangalan sa drug watch list ng mga autoridad sa kanilang probinsya. Sa kanyang naging pag-amin ay nilinaw niya na hindi siya nagbebenta ng bawal na gamot pero inamin niya na naging user siya kasama ang kanyang asawa. Ayon sa kanya ay ang pagtatrabaho bilang singer sa mga banda sa malalayong lugar ang naging dahilan kung bakit siya nalantad sa paggamit ng iligal na droga. Ito na marahil ang naging pinakamababang punto ng kanyang buhay at ng kanyang karera bilang isang sikat na artist. Imbes na sumuko at magpatalo sa sitwasyon, ay ginamit ni JR ang kontrobersyang ito upang magbago at ituwid ang kanyang landas. Nag-focus siya sa kanyang pamilya at unti-unting bumalik sa kanyang unang pag-ibig na walang iba kundi ang musika. Noong taong 2023 ay muli nating nakita ang kanyang pagbabalik sa telebisyon nang lumahok siya sa Battle of the Judges, kung saan pinatunayan niya sa lahat na hindi pa rin nawawala ang kanyang galing. Sa kabila ng mga madidilim na kabanata na pinagdaanan ni JR Siabok, ay hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento dahil mas pinili niyang bumangon at harapin ang bagong simula ng kanyang buhay. Kung iisipin natin ay napakahirap bumalik sa harap ng publiko matapos ang isang malaking kontrobersya, pero pinatunayan ni JR na hindi hadlang ang mga pagkakamali sa nakaraan para itama ang kasalukuyan. Sa kasalukuyan ay nananatili siyang aktibo sa pag-perform, lalo na sa mga lokal na kaganapan at mga piyesta sa buong Visayas at Mindanao, kung saan mainit pa rin siyang tinatanggap ng mga tao. Hindi rin siya tumigil sa paggawa ng musika para sa kanyang mga tagahanga dahil noong taong 2024 ay naglabas siya ng bagong dance version ng kanyang sikat na Visayan track na Ikaw Ra. Ang paglabas ng awiting ito ay isang malinaw na mensahe na ang musika ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao kahit ano pa ang mangyari. Ngayon ay naninirahan na siya sa Cebu kasama ang kanyang partner na si Trisha May Varga at ang kanilang anak na nagsisilbing inspirasyon niya sa bawat araw. Mapapansin natin sa kanyang mga post at kilos na tila mas payapa na ang kanyang buhay ngayon habang malayo siya sa gulo at ingay ng showbiz sa Maynila. Bagaman hindi na siya laging nakikita sa mga malalaking programa sa telebisyon, ay unti-unti naman niyang naibabalik ang kanyang imahe bilang isang respetadong artist sa mata ng madla. Mas nakatuon na siya ngayon sa mga regional shows kung saan mas malapit siya sa kanyang mga fans sa probinsya na hinding-hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Mas pinili niya ang simpleng buhay na puno ng pagmamahal mula sa pamilya kaysa sa ningning ng spotlight na pansamantala lamang. Ang buhay ni JR Siabok ay nagsisilbing isang mahalagang paalala para sa ating lahat na kahit gaano pa tayo kalayo maligaw ng landas, ay laging may pagkakataong bumalik at magsimulang muli. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng mga parangal o sa taas ng kasikatan, kundi sa kakayahan nating aminin ang ating mga pagkakamali at ang determinasyon nating magbago para sa mas magandang kinabukasan. Ang pagiging isang tricycle driver o isang singer sa mga lokal na piyesta ay hindi kabawasan sa kanyang pagkatao, kundi patunay ito ng kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang pamilya. Lahat tayo ay may mga sariling laban sa buhay at ang kwento ni JR ay nagbibigay ng pag-asa na palaging may liwanag pagkatapos ng mahabang dilim, basta't marunong tayong tumayo muli mula sa ating pagkakadapa. Nakaka-inspire isipin na ang dating hinahangaan sa buong Pilipinas ay may ganitong klase ng katatagan ng loob at hindi sumusuko sa anumang hamon ng tadhana. Bilang isang tagapanood ay tiyak na marami tayong mapupulot na aral sa kanyang naging karanasan, lalo na pagdating sa pagpili ng mga tamang desisyon para sa ating sarili. Kayo ba ay isa rin sa mga naging tagahanga ni JR noong kasagsagan ng kanyang kasikatan sa telebisyon? Ano ang paborito ninyong kanta ni JR Siabok na hanggang ngayon ay pinakikinggan nyo pa rin at nagbibigay sa inyo ng nostalgia?
I-comment nyo ang inyong mga sagot sa ibaba at pag-usapan natin ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.